Salamat sa Diyos, no? Ating Amen. lahat. Merry Christmas. Thank you. Sa akin naman, parang di ko alam kung saan ko umpisahan papasalamat sa Panginoong Diyos. Pero pasalamat pa rin ako dahil ito buhay ako. Binigyan ako ng pangalawang pagkakataon. Ang masakit sa akin, na-share ko lang, pasensya na kayo kung maluha ako. Ito yung nangyari sa buhay ko kasi. Una, yung pagsubok na dumating sa akin, yung nawasak yung pamilya ko. Yun ang masakit. Dahil siguro, di lang dahil siguro, kundi napabayaan ko kung paano ako mag-serve kay God. Dahil noon pa naman, bata pa ako, nag-serve na ako. Daming mga nagawang hindi maganda, siguro talaga. Pagsubok na dumating sa akin na sobra-sobra. Pero salamat ako sa Diyos dahil hindi niya ako pinabayaan kahit matinding pagsubok na naranasan ko. Nawala yung warak yung pamilya ko. And then, itong taon na to, 4 na beses ako bumalik sa ospital dahil laging dumudugo ilong ko at walang tigil hanggat di ako nadadala sa ospital, mga kapatid. Ang hirap noon kasi pag di na ako dinadala sa ospital, hindi na mawala yung dugo sa ilong ko. Talang tuloy-tuloy. Pero ganun pa naman, kahit sabihin natin na napabayaan ko yung pag-serve kay God, pero andun pa rin siya sa puso ko. Hindi siya nawala. Maaari man na hindi na ako nakapagsimba mga ilang years. Pero hindi ko pa rin nakalimutan ng Diyos sa puso ko. May Diyos pa rin ako, pero yun nga lang, hindi nakapagsimba, hindi nakapagdalo ng gawain. Dahil nga siguro may mga reason na makataong reason. Sabaga, ang tao kasi, pag ayaw, ang daming dahilan. Pero pag gusto, maraming paraan. Kaya sa akin, nung taon na to, 4 na beses ako na sugod sa ospital, nanalangin ako sa Panginoong Diyos. Ama, sabi ko nanalangin ako ng walang humpay. Nabasa ko kasi doon sa First Thessalonica ba yun? 5:17 na manalangin na walang humpay. Nanalangin ako pero hindi ako nakapagsimba. Pero salamat sa Diyos, hindi pa rin ako nawala ng buhay. At ito, buhay pa rin. Salamat sa Diyos na ang dami ang dumaan sa akin na bilang una, pagsimba napabayaan ko, pamilya ko nawawarak, nasira dahil may mga bagay-bagay na talagang hindi siguro para sa isa't isa. Tapos yung masakit, yung anak ko, kakilala namin si Sarah, di ba? Nag-asawa. So ang sakit nun. Dahil ang gusto ko pang mangyari, makatapos sa pag-aaral. Pero ginawa, nag-asawa. Masakit para sa akin kasi gusto kong mangyari na ang pamilya ko maging maayos sana. Siguro sa ginawa ko rin dahil ang laki ng kasalanan ko sa Diyos. Dahil hindi ako sumunod sa utos niya. Dami ko nilabag. Una pa lang yung pagsimba, hindi ko nagawa na. Dahil inuna ko yung trabaho. Kaya doon nasira. Siguro, sinubok ako ng Panginoon. Kung ganyan ka, bibigyan kita ng pagsubok para maalala mo ako. Ang sakit kasi sa ngayon, nag-iisa ko sa bahay. Katuwang ko lang ito si Lanimayet, Mr. Nimayet. Yun laging katuwang ko lang pag may problema ako, silang malapitan ko. Ang hirap na parang bumalik ako sa una na namuhay mag-isa. Dapat sana naumpisahan ko, nagkaroon ako ng pamilya. Pero ayun, bumalik naman ako mag-isa. Pero hindi ko alam kung paano ako magsimula uli. Pero ang iniisip ko lang, may Diyos naman na nagmamahal sa akin kahit gumawa ako ng hindi maganda. Dahil nga, aminado ako, nagkaroon ako ng mga bagay na nagawa na hindi kaya-aya sa Kanya.
Pero ang pinangahawakan ko lang yung bersikulo na yon na pray without ceasing. Ay hindi talaga ako bumitaw kahit hindi man ako nakasiba, pero ang Diyos di ko tinagal sa puso ko. At ngayon, pasalamat ako sa Diyos dahil maraming pagsubok. Ito, sarapan ninyo, nagpapasalamat, nag-share sa inyo. At pangalawa, ito, buhay ako, binigyan ako ng pangalawang pagkakataon para uli na sumamba sa Kanya at mag-serve. Saka una-una, di na dumugo ilong ko, sana naman tuloy-tuloy na ito. Ito, pasalamat talaga ako. Kasi kahit pa paano pasaway yung tao, pag mahal ka ng Diyos, di ka bibitawan eh. Kailangan wag lang tayong bumitaw din. Kailangan yun. Kasi maaari man tayong pasaway, pero pagka, yun, sabi pa nga, pagka ang bata nagpasaway, kailan paluin? Napalo na ako, grabing palo sa akin. Ang grabing palo, pero salamat sa Diyos, hindi ako bumitaw sa Kanya. Saka hindi rin talaga ako nawala ng pag-asa sa buhay na darating ang panahon. Bibigyan ako ng Panginoon ng tawag nito na bibigyan ako ng Panginoong Diyos na pangalawang buhay na magkaroon ulit ng pamilya kung may dadarating. Salamat sa Diyos sa inyo at Merry Christmas, magandang umaga. Yun lang po.